Aliw na aliw si Chloe sa pamimitas sa mga bulaklak sa hardin. Sariwa pa sa isip niya ang halik na namagitan sa kanila ni Aoki nang nagdaang gabi. It was certainly not their first kiss, pero pakiwari niya higit na matamis at makahulugan yun kaysa sa unang halik na pinagsaluhan nila. Nang hagkan kasi siya nito, tila nalimutan na nito ang kaugnayan niya kay Lolo Nimo. Hinagkan siya nito na para bang wala nang iba pang babae sa mundo maliban sa kanya. Mainat yun at puno ng pagsuyo. Pero bigla siyang natigilan nang maramdaman niya ang mainit na titig sa likod niya. Nung una ang akala niya ay si Aling Sylvia yon, ang bagong tagapagsilbi sa villa. Pero nang lumingon siya, natuklasan niyang si Aling Bebe pala yon. Nag-uumapaw ang panunuya sa ngiti at ekspresyon ng mga mata nito. Ang saya-saya mo naman. Akala mo ba nakabingwit ka na ng matabang isda dahil kasama mo si Sir Aoki? Sige, magpakasaya ka. Sigurado ako, magsasawa rin agad siya sa'yo. Hindi ikaw ang tipo ng babaeng papatulan niya kung naiba-ibang sitwasyon. Nandito ka lang dahil sa pakay niya sa'yo. Hindi porke ikaw ang unang babaeng pinatira niya sa villa, espesyal ka na. Pasinghal na wika nito. Ako ang unang babaeng dinala niya rito? Hindi agad ito tumugon, pero mariing naglapat ang mga labi nito na parang nagsisisi itong sinabi nito ang ganong impormasyon sa kanya. Hindi porke ikaw ang unang babaeng dinala niya rito, ibig sabihin seryoso siya sa'yo. Babae ka na lolo niya. Sa tingin mo, hindi siya nandidiring madikit sa'yo? Malamang naisip mong mas mapera siya. Aling Bebe! Kapwa sila nagitlang napabaling sa direksyong pinagmula ng tinig na yon. Nakatayo sa ilalim ng isang puno ng niyog si Aoki. Base sa itsura nito, kadarating lang nito. Nakasuot pa rin kasi ito ng business suit, bagaman hinubad na nito ang coat nun at nakasampay sa kanang balikat nito. Anong sinakyan nito pabalik? Hindi naman niya narinig na dumating ang helicopter nito. Ngunit kung siya ay nagulat, mas matindi ang reaksyon ni Aling Bebe. Puno ng guilt ang anyong napayoko ito. Namumula mukha nito. Hindi masalubong ang nanguusik na tingin na ipinukol ni Aoki rito. Hindi ko na siguro kailangan pang ipaalala sa'yo. Ayoko nilalapastangan ng mga bisita ko. Aling Bebe. Oh, sir, pasensya na ho, sir. Hindi na mauulit. Talagang hindi na. Dahil hindi ko na gustong bumalik kayo sa bahay ko. Permanente ko na kukunin si Aling Sylvia bilang kapalit nyo. Ipapatawag ko na lang kayo kung kailangan ko kayo. Sir. Yukong-yuko na humakbang ito palayo. Tahimik na sinundan niya ito ng tingin. Nakadama siya ng awa. Batin niyang dahil sa katapatan nito kay Aoki, kaya nito nasabi ang mga ganong salita. Masakit man sa pandinig na unawaan niya. Ang hindi niya maunawaan, tila tinitimping galit ni Aoki sa babae dahil sa isang bagay na nang nagdaang gabi, siya rin namang ginawa nito sa kanya. Alam mo, ang lakas talaga ng topak mo. Bakit pinagalitan at pinaalis mo si Aling Bebe? Wala naman siya kasalanan sa'yo. Nanggigigil na sabi niya kay Aoki nang humakbang siya palapit dito. She was rude to you. Dapat ba pinalakpakan ko pa siya? Kung yun ang gusto mo, sige. Ipapatawag ko siya para insultuhin ka uli niya. Loko ka rin ah. Mas masahol pa nga yung mga ibinintang mo sa akin kaysa sinabi niya kanina. Hindi mo pa papagalitan ng sarili mo? Why should I? I know what you are, but she doesn't. And yet, she judged you. At yun ang hindi ko gusto. Wala siyang karapatang makialam sa kung anumang namamagitan sa atin. Hindi ko inuutos sa kanyang tratuhin ka ng ganun. So, perpekto ka at hindi pwede magkamali ganun? Paano kung mapatunayan ko sa iyong inosente ako sa binibintang mo sa akin? Paano kung mapatunayan ko sa iyong wala talaga namamagitan sa amin ni Lolo Nimo? Paano mo kakastiguhin ng sarili mo, Aber? At paano mo naman gagawin yun when the old woman himself confirmed to me what you are to him? Ano? Bakit sa palagay mo napaaga ang balik ko dito? Ipinarating na ng magaling mong manager kay Lolo Nimo na magkasama tayo. Hindi ko na dapat siya binayaran ng malaking halaga. Papunta na dito ngayon sina Lolo Nimo at Lola Dorinda sa kanyang chopper. Kaya inunahan ko na sila sakay ng speedboat ko. I also told my pilot to delay their flight. Bumakas ang katuwaan sa mukha niya. Kung ganon darating na roon sina Lolo Nimo at Lola Dorinda upang itama ang malaking pagkakamali ni Aoki. Salamat naman. That cheers you up, doesn't it? Pero kung iniisip mong makakalis ka sa poder ko, dahil darating ng tagapagligtas mo, nagkakamali ka. Aoki, you are to tell him that we're lovers now,
At hindi mo na siya gusto, kaya tigilan na niya ang panunuyo sa'yo. Kung hindi mo gagawin yun, sisiguraduhin ko ang hindi ka na makakapagtrabaho pa ulit sa kahit saang record label o film production sa bansang to. Hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi ka papayagan ni Lolo Nimo na gawin yun. I can do it, and I will do it. Chloe Velasco, don't push me too far if you don't want to see how far I'll go. Frustrated na naisuklay niya ang mga daliri sa kanyang buhok. Ayoki. Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Kinabig siya nito bigla sa baywang at hinapit palapit dito. Kinukuyumos nito ng malalim at mainit na halik ang mga labi niya. Para siyang matutupok na apoy na gumagapang mula sa mga labi nito patawid sa mga labi niya. Naramdaman niya ang init ng mga palad nito. Marahang kumagat-kagat sa balikat niya ang mga ngipin nito. Ayoki. Do you want me, sweetheart? Yes. Then you're mine. Hindi yan tanong kundi pahayag bago muling sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Animo nais nitong imarka sa pamamagitan ng halik ang pahayag nito ng pag-angkin sa kanya. Eksaktong pinakakawalan nito ang mga labi niya nang marinig niya ang papalakas na ugong ng hélice ng helicopter. Sa baba ng lipad nun nang dumaan sa kinaroroonan nila. Imposibleng hindi sila nakita ng mga sakay nun. Masama ang kutob na sinalubong niya ang tingin ni Ayoki. Para lang matuklasang hindi nito inaalis ang titig nito sa mukha niya habang nakatingala siya sa dumaang helicopter. The old man still has very keen eyesight, Chloe. Paano mo ngayon ipapaliwanag kung nakita niya? Tanong nito sa patag na tono. Ni katiting na bakas ng karugdob na mangingibig kanina. Wala na sa anyo at sa tono nito. Sinadya mo yun. He's not entirely a fool. Ngayon nakita na niya tayo. Mahihirapan ka na uling makumbinsi siya na gusto mo nga siya. Sa halip na iiwas niya ang tingin dito, kailan ba siya matututong pagdudahan ng mga kinikilos nito? Paulit-ulit na lang ba nitong paglalaroan ng damdamin niya? Stay here. Maring bili ni Ayoki kay Chloe nang dalhin niyang dalaga sa Pearl Room. Batid niyang hinihintay sila ni na Lolo Nimo at Lola Dorinda sa London Room. Doon niya iniutos kay Aling Sylvia na ihatid ang mga ito. Pero bago niya iharap ang dalaga sa lolo niya, nais muna niyang makausap ng sarili na ng matanda. Kaya naman sa kaliwang side entrance ng villa sila dumaan ni Chloe upang hindi na nila kailanganing daanan ang London Room. Aw! Aw! Sarkastikong sabi naman ng dalaga sa tahol ng aso. Pinukol siya nito ng matalim na tingin. Mukha ba akong aso? Stay here. Roll over. Ayaw mong sunod? Pangil na sabi nito. Hindi niya nalang pinansin ang sinabi nito. Malalaki ang mga hakbang na lumabas siya ng silid. Isasara na lang niya ang pinto nang marinig niya ang pagtawag nito sa kanya. Kung ayaw mong mapahiya at pagtawanan ng lolo mo, huwag mo nang sabihin sa kanya ang sa tingin ko, balak mong sabihin sa kanya. Dahil sigurado akong pakana ito ni Lola Dorinda. Inuulit ko, hindi niya ako nililigawan. Hindi ko siya inakit at lalong wala siyang interes sa akin bilang future girlfriend o future wife. Please, maniwala ka naman. Hindi mo kailangan gawin to. Napakunot noo siya. Hindi siya kailanman naging sinungaling sa sarili niya. Aaminin niyang malaking bahagi niya ang gustong-gustong maniwala rito. Tumutugma rin kasi yun sa mga naobserbahan niya rito. She may have the body and charms of a born temptress, but she acted as if she didn't even know it. She talked and acted as if she believed she was just another ordinary woman. Ilang beses niyang hinintay na subukan itong akitin siya at sunggaban. Subalit mas pinili pa nito ang maging utusan niya kaysa maging palamuti sa kama niya. At yun ay sa kabila ng atraksyong batid niyang nararamdaman nito para sa kanya. At hindi rin maikakaila ang kainusentehan sa mga mata nito. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Ayoki. Nasaan si Chloe? Isasama ko siya palis dito. Wala kang karapatang makialam sa aming dalawa. Tumaas ang mga kilay ni Ayoki sa pagsalubong na yon sa kanya ni Lolo Nimo. Pagpasok pa lang niya sa London Room. Well, there goes your theory about Chloe's innocence. Tuya ng cynical na parte ng utak niya. Nakita naman niya si Lola Dorinda na tahimik lang na nakaupo. Para itong batang nanonood ng cartoon sa TV. Tutok na tutok ang atensyon sa kanila ni Lolo Nimo. Lumapit siya rito at nagmano. Kamusta, Lola? Pasensya ka na, iho.
Sinubukan ko pigilan ang matandang yan pero alam mo naman kung gaano katuso yan. Don't worry, Lola. I'll handle it. Anong pinagbubulungan niyo dyan? Ilabas mo na si Chloe, Aoki. Alam kong pinilit mo lang siya pumunta rito. Hindi niya ako ipagpapalit sa'yo. Galit na singasing ng lolo niya na itinutok pa sa sahig ang hawak nitong tungkod. She's not coming with you. Alam kong nakita niyo kami kanina sa hardin. She's mine now. Forget her and leave my island. Paano kung sabihin ko sa'yo hindi kita pamamanahan ni isang kusing kung hindi mo siya ipapaubaya sa akin? Hindi ko kailangan ng pera niyo. Sobra-sobra na ang yaman ko. Wala akong kailangan o gusto mula sa inyo. But I want her. So stay away from her. She's my woman now. Your woman, ha? Yes, mine. Kahit alam mong pinagpasapasahan na siya ng iba't ibang lalaki, na pera lang ang mahalaga sa kanya. Nagpalit ka ba ng kaluluwa, Aoki? Nagtagi sa mga bagang niya. Kung nakakasugat lang ang talim ng titig, malamang kanina pa ito duguan. Kung hindi lang niya ito lolo, kung hindi lang ito matanda na, malamang nasuntok na niya ito sa mga insultong binitawan nito patungkol kay Chloe. Never mind that he himself had called her those names. Hindi pa rin niya mapapayagang kutsain at sirain ito ng lolo niya na ang buong paniwala niya ay sinusuyo rin ng dalaga. I'll pretend that I didn't hear you. Old man, ipapahanda ko ng chopper sa piloto at nang makabalik na agad kayo sa Isla Fuego. Pahayag niya. He had always been able to control his emotions, pero bakit pagdating sa mga insultong naririnig niya patungkol sa dalaga, mula man kay Aling Bebe o sa lolo niya, iglap, umaalagwa ang kontrol niya. His protective instincts rose up, growling, and snorkeling at anybody who dared to malign her. Kahit nga ang sarili niya kinamumuhian niya, tuwing hindi niya mapigilan ang matalim na dila niya sa pagsasalita ng hindi maganda rito. Subalit wala siyang pagpipilian kundi gawin yun. Kung hindi niya ipapaalala rito, lalo na sa sarili niya, kung anong klaseng babae ito, malamang natuluyan na rin siyang mahulog sa karisma nito. Aoki, tawag sa kanya ni Lola Dorinda. You can stay longer if you want, Lola Dorinda, but please, if you cannot be nice to Chloe, at least be polite to her. No, sasama na rin ako sa lolo mo, pero sigurado ka ba, iho? Seryoso ka ba talaga sa babaeng yun? Gusto ko makausap si Chloe. Hindi ako aalis dito nang hindi kami nagkakaharap. I don't want to upset Chloe, kaya mas makabubuting huwag na kayo magharap. Ha? O baka naman natatakot ka lang na baka ako pa rin ang piliin niya. Iharap mo siya sa akin, nang malaman kong hindi mo siya pinipilit lang manatili rito. Gusto ko marinig mula mismo sa kanyang totoo. Fine, but after you talk to her, I want you to leave immediately. Sa pakiwari ni Chloe, ay napasok siya sa ibang mundo habang kaharap niya sa London room ang tatlong aseron. Ang buong akala niya, itatama na ni Lolo Nimo ang maling akala ni Aoki tungkol sa kanila ng matanda. Gayon din ni Lola Dorinda. Ngunit pagpasok pa lang niya sa silid, kasunod ni Aoki, animo tunay na nangingibig niya ang nagsusumamong si Lolo Nimo. Ibibigay raw nito anumang naisin niya. Kahit ora mismo daw, handa itong pakasalan siya. Iwan lang niya at kalimutan si Aoki. Si Aoki naman ay animo possessive na nobyo kung umasta. Hindi ito lumalayo sa tabi niya at pirming nakahawak sa kamay niya. Hindi siya sasama sa inyo. Mananatili siya rito sa tabi ko. Nakapagpasya na siya at ako ang pinili niya. Bago sila pumasok sa silid na yun, inulit nito ang babala nito laban sa kinabukasan ng career niya. Maging sina Ronel at Lou, idinamay na rin ito sa pambablockmail sa kanya na magpanggap siyang in love dito. At dahil hindi niya iniisip na maaaring hindi pa rin inaamin dito ni na Lolo Nimo at Lola Dorinda ang totoo, bali walang sumang-ayon lang siya sa sinasabi nito. Maging si Lola Dorinda, animo pigil na pigil ang disgusto sa kanya na parabang totoong naniniwala itong inaakit nga niya at hinuhut-hutan si Lolo Nimo. Malinaw pa sa sikat ng araw na walang balak ang dalawang matanda na linisin ang pangalan niya kay Aoki. Mas idiniin pa nga siya ng mga ito. Totoo ba, Chloe? Si Aoki na nga ba mahal mo? Kayo na ba? Nanguusig pang tanong ni Lolo Nimo. Hindi agad siya nakatugon, para kasing may malaking bara sa lalamunan niya at hindi siya makapagsalita. Hindi niya maunawaan kung ano ang nais nitong palabasin sa patuloy na pagpapanggap na yun. Mali ba siya sa sapantahan niya noong
Una, na parte lang ng matchmaking efforts nito ang pag-iimbento ng kwento para mapilitan si Aoki na makipaglapit sa kanya. Kung gusto talaga nito magkatuluyan sila ng apo nito, hindi ba dapat inaamin na nito ang totoo sa binata nang mawala na ang masamang impresyon ni Aoki sa kanya? Pero handa akong ibigay ang lahat-lahat sa iyo. Pumapayag na ako magpakasal tayo tulad ng gusto mo. At tanging ang pangalan mo lang ang ilalagay ko sa testamento ko. Ikaw lang ang magiging tagapagmana ko, Chloe. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Lahat ng hinihiling mong gawin ko kapalit ng pagtanggap mo sa pag-ibig ko. Look, binili ko na rin ang singsing na gusto mo. Ramdam niya ang paninigas ni Aoki sa tabi niya. Humitpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya na para bang nangangambang bigla siyang humakbang palayo rito at lumapit sa lolo nito. Stop it! Stop making a fool of yourself! Bakit mo ginagawa ito, lolo Nimo? Garalgal man ang boses, sa wakas ay nakapagsalita rin siya. Ramdam niya ang pag-iinit ng mga mata niya. Dahil mahal kita, kaya iwan mo na siya at sumama ka na sa akin. Bibilhin ko lahat ng gusto mo. Ibibigay ko kahit anong hilingin mo. Do you want your own island? Do you want jewels, designer clothes, bags, shoes, money? I said stop it, lolo Nimo. Hindi siya sasama sa inyo. Hindi niya kailangang anumang inaalok niyo. Hindi niya kayo mahal. Hindi ba niyo maunawaan yun? Tinawag mo na uli akong lolo? Paanas sa sambit ni lolo Nimo. Tumiim ang mga bagang ni Aoki at salubong ang mga kilay na tumutok ang mga mata nito sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang mabilis na pagdaan ng pagdadalamhati at guilt sa mga mata nito. He truly cared for his grandfather. He was clearly torn between letting the old man have what he wanted or protecting him from her. Subalit sa likod ng lahat ng yun, may isa pang emosyon siyang hindi sinasadyang nabasa sa mga mata nito habang nakatunghay ito sa kanya. Nahigit niya ang hininga dahil doon. She saw possessiveness in his eyes at para yun sa kanya. Just let her go, lolo Nimo. And if I don't, you'll hate me again, won't you? Hindi mo na uli ako tatawaging lolo. Siya ba ang hinihingi mong kabayaran sa naging pagkukulang ko sa iyo noon, Aoki? Sigurado ka bang gusto mo makasama ang isang tulad niya? Nauunawaan mo naman siguro na dahil mas bata at mas mayaman ka kaysa sa akin, kaya kanya papatulan. Hindi ba pwedeng dahil gusto niya talaga ako? With a woman like her, ha? Oras na mawalan ka ng pera, mabilis pa sa kabayong iiwan ka rin niya. Naniningkit ang mga matang tiningnan niya ito. Kanina pa siya naiinsulto at sadyang nag-uumapaw na ang pagre-rebelde sa dibdib niya. Ano pa man ang dahilan ng kalokohang sinimulan nito at ni Lola Dorinda, hindi na niya patuloy pang mapapalampas yun. Hindi ko nagustuhan si Aoki dahil sa pera niya, lolo Nimo. Kahit papulubi siya, magugustuhan ko pa rin siya dahil hindi siya nagmana sa inyo. Ng pagiging sinungaling, mapagmanipula, loko. Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya sapagkat ginulat silang lahat ng malakas na halakhak ni Aoki. Parang naengkantong napatitig dito sina Lolo Nimo at Lola Dorinda. Tila noon lang rin narinig ng mga ito ang pagtawa ng binata at hindi makapaniwala ang mga ito. That's my feisty woman. She got you there, old man. Aoki. Mark my words, grandson. She will leave you too. Pagkatapos niyang makuha ang lahat ng kaya niyang kunin sa'yo, iiwan ka rin niya. Tulad ng ginawa niya sa akin. Well, what did I tell you? I told you my plan would work. Ngiting wika ni Dorinda kay Nimo habang lulan sila ng sasakyan ni Aoki. Huwag ka munang pakasiguro. Nakita mo ba ang ekspresyon ni Chloe kanina? Hindi ko alam kung paano hanggang ngayon hindi pa rin natutuklasan ni Aoki ang totoong ugali niya. That girl really can't act. And yet, that grandson of mine still believes she weak gold digger. Oo, pero nakita mo ba ang ekspresyon ni Aoki tuwing titingnan niya si Chloe? At akala niya walang nakatingin. He is deeply attracted to her. Malinaw din na abot-abot ang pagpipigil niya sa sarili na suntukin ka nang insultuhin mo si Chloe. At yun ay sa kabila ng paniniwala niyang mukhang pera at manggagamit si Chloe. But he is still fighting it. Ano naman ang katakataka ron? Of course he'll fight it. He's an Aseran. We're a stubborn lot. Maghintay pa tayo. Pero sa nakikita ko mukhang nahuhulog na nga. Kung hindi pa man hulog na ang loob ni Chloe sa kanya.
Hindi nga lang din niya maamin sa sarili dahil sa maling impression ni Aoki sa kanya. Nakita ko nga rin. But at least now, naniniwala ka ng sila talaga para sa isa't isa. As I've said, let's wait and see. Magtatagumpay kaya sina Lolo Nimo at Lolo Dorinda sa kanilang pinaplano? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Aoki sa mga sinabi ni Lolo Nimo tungkol kay Chloe?